Share ko lang po ang karanasan ko noong nag-caregiver ako for 6 months sa US. Matandang lalaki ang inaalagaan ko roon at kasama namin sa bahay ang isa niyang anak. Kaiba sa ibang mga puti, hindi nakahiwalay ng tirahan yung anak niya at walang trabaho. Di ba yung mga puti naman, pag edad nila ng 18 years old ay umaalis na sila sa poder ng parents nila para magtrabaho at magsulo. Iba si Karen. Kumbaga sabihin na nating pabigat talaga dahil yung pensyon ng tatay niya ang inaasahan niya para bumuhay sa kanya. Tapos ni hindi man lang niya maalagaan yung tatay niya. Sa pagpapatuloy ng aking kwento, masasabi kong irresponsable nga si Karen. Palagi siyang umaalis at kung saan man nagpupunta ay hindi ko na alam. Sa isang linggo siguro ay maswerte nang makita namin siya ng isang beses. Minsan nga ay gusto ko na siyang pagsalitaan pero nagpipigil na lang ako. Dahil bukod sa ayaw kong mawalan ng trabaho ay naaawa ako doon sa alaga kong si Mr. Hudson kung sakali man na umalis ako. Bukod kay Karen ay may isa pa kaming pinoproblema sa bahay noon. Walang iba kundi yung bagong lipat na kapitbahay. Dingding lang kasi ang pagitan nila dahil apartment yung tinitirhan namin doon. Napakaingay nila, Sir Neb. Tumatagos yung ingay nila sa pader at nabubulahaw kami. Kinatok ko na sila isang beses at pinagsabihan pero parang wala namang epekto. Nagulat na lang ako sa sinabi sa akin. Autistic daw yung anak nila kaya pagpasensyahan ko na lang. May memo pala na pinamahagi tungkol doon at hindi kami nakatanggap. Naisip ko na kay Karen siguro binigay. Pero syempre, irresponsable nga ay hindi na sinabi sa amin. Nung bumalik ako sa unit namin ay hinanap ko si Karen. Pero kagaya ng dati ay wala siya. Iniwan na naman niyang mag-isa si Mr. Hudson. Nagsimula na rin mag-ingay ang kapitbahay namin. Sigaw ng sigaw na may kasamang iyak. 10 years old na raw yata yon, kaya nakakarindi yung boses. Nagpatugtog na lang ako para kahit papano ay matakpan ng ingay. Isang araw ay nagulat na lang ako sa ginawa ni Karen. Iyak na naman kasi ng iyak yung bata sa kapitbahay namin. Pinapakain ko ng tanghalian si Mr. Hudson nang bigla na lang lumabas si Karen sa kwarto niya. Galit na galit yung itsura, tapos lumabas. Padabog pang binuksan yung pinto. Narinig ko na lang na lalong nagsisigaw yung bata sa kabila. Sinisigawan din kasi siya ni Karen at pinagagalitan dahil nga sa sobrang ingay. Minura niya talaga. Maya-maya kasama ng sumisigaw yung nanay yata nung bata. Pinatatahimik yung anak niya. Natawa na lang ako, Sir Neb, kasi imbis na tumahimik ay lalo lang nagkaingay. Walang kibo si Mr. Hudson. Ako naman sa isip ko, kahit kailan talaga ay walang ginawang maganda si Karen. Patulan ba naman yung bata? Sigurado ka ako na magrereklamo yung taga-kabila na wala kaming pakisama at pangunawa dahil inaway ni Karen yung anak nila. Pagpasok ni Karen ay nilingon ko siya at sinabihang hindi na niya kailangan patulan yung bata. Pwede naman kako niyang kausapin yung magulang imbis na makipagsigawan siya. Minura din ba naman niya ako, Sir Neb? Sabay dabog uli papasok sa kwarto niya. Nagsorry na lang ako kay Mr. Hudson kasi nakita ko na may tumulo ng luha sa mata niya. Nalungkot yata kasi pinagsabihan ko yung anak niya. Hindi gaya ng inaasahan ko, hindi kami nireklamo ng kapitbahay sa admin sa kabila ng ginawa ni Karen. Kinabahan ako ng konti kasi baka legal actions agad-agad ang kaharapin ni Karen kasi PWD yung pinatos niya. Sino naman ang magbabayad ng gastos? Wala naman siyang trabaho. Pero simula naman noon ay marami ng kakaibang bagay ang naganap. Nakaramdam na ako na parang hindi ako nag-iisa sa kwarto. Parang may nakatingin sa akin lalo na kapag nag-iisa ako. Minsan pa nga habang minamasahe ko yung binti ni Mr. Hudson ay may naramdaman akong presensya sa likod ko. Akala ko ay si Karen pero nang lingunin ko ay wala naman. Binalik ko na lang yung atensyon ko sa ginagawa ko. Pero napapitlag na lang ako
nung parang may boses akong narinig. Pagtingin ko kay Mr. Hudson ay nakatingin lang siya sa akin. Kinilabutan ako pero hindi na lang ako nagsalita. Naisip ko na baka isang beses lang na pangyayari yon. Napansin ko noon na parang tumahimik yung kapitbahay namin na autistic. Mabuti naman kako, nagkaroon yata ng himala. Pero kasabay nga noon ay yung mga kababalaghan na nararanasan ko sa unit. Kapag naman na itatanong ko kay Mr. Hudson kung may nararamdaman ba siyang kakaiba sa unit, ay umiiling lang siya. Wala naman daw. Ayoko naman siyang i-push na magkwento kasi baka mamaya mas stress lang. Ako naman ang mahihirapan. Pero kasi may kutob akong may nararamdaman din siya pero hindi lang nagkukwento sa akin. Minsan kasi ay nakikita ko siyang nakatingin sa isang panig ng kusina. Halimbawa sa may lababo. Tapos kapag tinignan ko yung mga mata niya, para siyang may sinusundan ng tingin na siya lang ang nakakakita. Naisip ko tuloy na baka kailangan ng manirahan ni Mr. Hudson sa isang retirement home para mas ma-cater yung pangangailangan niya at mas maalagaan siya ng husto. Baka ako nagkakadimensya na siya. Hindi ko naman nasabi yon kay Karen dahil kagaya dati, parati siyang wala. Tapos kapag naman naroon sa bahay ay nakakulong lang sa kwarto. Isang araw ay kumatok sa unit yung nanay ng batang autistic sa kabila. Tinatanong kung may kasama raw ba kaming babae sa bahay. E di syempre sabi ko si Karen nga. Yung itsura ng nanay, para siyang nakahinga ng maluwag. Nung tinanong ko kung may kailangan ba siya kay Karen, ay naikwento niya yung anak niya. Nilalagnat daw ilang araw na dahil may babae raw na umaaway. Kaya pala hindi na nagsisisigaw. Natatakot daw yung anak niya at nagsusumbong na may masungit na babaeng araw na malalaki ang mga mata at maluwang ang bibig. Naguluhan ako kasi hindi naman ganoon ang itsura ni Karen. May itsura naman si Karen kahit papano at hindi malaki ang mga mata niya. Sakto naman na lumabas ng kwarto si Karen. Napalingon kami kasi nagdadabog na naman. Tinuro ko siya roon sa nanay ng bata. Sabi ko, yun nga si Karen. Yung sagot ng nanay noong bata, Sir Neb, ang pinakamalaking plot twist ng buhay ko. Sabi kasi noong nanay, nasaan daw yung tinuturo ko? Wala naman daw siyang nakikita. Sir Neb, bago pala ako dumating sa bansang yon, ay namatay na si Karen. Ginugulpi kasi ng boyfriend niya. Si Karen ang nag-aalaga kay Mr. Hudson, kaya nang mamatay siya ay kinailangan ng caregiver. Hindi ko naman akalain na multo na pala yung kasama namin sa bahay. Para kasi talaga siyang tao. Buong buo at hindi naman kagaya ng sa mga kwento na nakatayo lang sa isang sulok. 2 buwan na pala akong may kasamang multo. Akala ko kaya pare-pareho ang damit niya ay dahil tamad lang talagang magpalit, kagaya ng iba. Isa pa ay hindi ko naman siya parating nakikita. Kagaya nga ng sabi ko ay minsan 1 beses lang sa 1 linggo, kaya hindi ko na pinapansin ang suot niya. Tsaka ko lang na-realize na kaya pala may mga kilabot akong nadarama kung minsan. Walang nababanggit si Mr. Hudson tungkol sa pagkamatay ni Karen. Siya pa nga ang nagpakilala sa akin kay Karen. Tinuro niya yung kwarto at sinabing anak niya ang natutulog doon. Kaya nang makita ko si Karen ay hindi na ako nagtaka. Nanlaki yung ulo ko noon at halos ayaw ko nang kasama si Mr. Hudson. Hindi ko alam kung bakit pati sa akin ay nagpakita ang anak niya. Pero pagkatapos noon ay gumawa na ako ng paraan na madala siya sa retirement home. Ayoko nang tumira sa unit niya na hindi pala maiwan ng multo ng anak niya. Tinapos ko lang ang 6 na buwan na kontrata ko at umuwi na ako rito sa atin. Sa ngayon po ay caregiver pa rin ako, pero hindi na ako umalis sa bansa.